Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig ng Ang Manlalakbay Channel. At sa butihin nating narrator na si Sir Froy at si Karine. Naway nasa mabuting kalagayan kayo habang pinapakinggan nyo ang kwento kong ito. Ang ibabahagi kong kwento para sa inyo ay tungkol sa karanasan ng aking lolo Donato noong kabataan pa niya tungkol sa kanyang tatay Selmo na isang antingerong kaliwa. Taong 1970s, sa isang bayan sa Panay na hindi ko na lang siguro babanggitin. Itong mga panahong ito ay nasa edad 18 na si Lolo Donato o Nato. Dahil mahirap ang pamumuhay sa probinsya, ay pinili na lang ni Nato na tumigil sa kanyang pag-aaral at tumulong na lang sa kanyang tatay Selmo sa bukid upang magsaka. At dahil siya ang panganay sa 3 magkakapatid, ay siya ang inaasahan ng kanyang ama na makakatuwang dahil sa halos maglilimang buwang buntis na ang kanyang nanay Aida. Buti na nga lang ay may kusa itong si Nato dahil siya mismo ang nagsabi sa kanyang mga magulang na maghahanap buhay na lang siya at magpapaubaya sa mga nakakabatang kapatid nang sa gayon ay hindi sila magutuman sa pang-araw-araw na makakain. Ayos lang naman ito kay Nato dahil mas nanaisin niyang kumayod para makakain ang pamilya na siyang ipinagmamalaki naman ng kanyang mga magulang. Sayang at matalino pa naman si Nato dahil parati siyang nakakakuha ng mga gantimpala at medalya sa tuwing nagtatapos ang taon sa kanilang paaralan. Nasa ika-4 na taon na siya sa high school noong mga panahon na yon. Ngunit isinantabi na niya muna ito at ginampanan ang pagiging isang mabuting anak. Kahit na ayaw ng mga magulang niyang huminto siya sa pag-aaral, ay wala namang nagawa ang mga ito dahil si Nato na rin mismo ang nagdesisyon para sa kanyang sarili. Ayaw sana matulad ng kanyang mga magulang sa kanila itong si Nato dahil hanggang ika-6 na baitang lang ang kanilang naabot sa pag-aaral. Ngunit dahil nasa tamang edad na rin naman si Nato ay iginalang na rin nila ang desisyon nito. Salat man sa impormasyon at turo sa eskwelahan ang tatay Selmo ni Nato ay nag-uumapaw naman ito sa kaalaman at iba't ibang aral kung ang pag-uusapan ay tungkol sa espiritual. Malawak din ang pag-unawa niya sa mga orasyon, ritual, mga salansan at tamang gawi ng isang may dunong sa lihim na karunungan at hindi naman ito na iba sa kanilang mga kapitbahay. Sila rin kasi ang mismong mga buhay na saksi sa kung ano ang kayang gawin at mga abilidad ng tatay Nato. Ayon pa sa ilang mga taong taga sa kanila, ay ang kapangyarihan daw na taglay nitong si Tatay Selmo ay minana pa niya sa kanyang mga ninuno, partikular na sa lolo Tino nitong ama ng ama niya. Ang lolo sa tuhod ni Nato ay isang malakas at maaaring pinakamalakas na antingerong itiman o kaliwa, hindi lamang sa bayan nila kundi sa mga karatig bayan na rin, at lahat ng kaalaman at lakas nito ay sinasabing ipinasa sa nag-iisang anak nitong si Tatay Selmo bago ito abutan ng kamatayan. Tandang-tanda pa ni Nato ang mga kwento sa kanilang bayan tungkol sa kung gaano kalakas ang taglay na kapangyarihan ng namayapa nitong Lolo Tino at kung gaano karami ang mga nilalang na kinitilan nito ng buhay, mapakaliwaman o kanang aral. Dahil sa tuwing may nakakalaban ito, ay tiyak ang kamatayan. Hindi kasi kinakaya ng karamihan ang abilidad at aral na ginagamit niya sa mga ito. Kaya naman, walang makakapagpatunay sa kung gaano kalakas ang taglay niyang kaalaman dahil walang sino man ang nabuhay upang maikwento ito sa madla. Kaya bago daw ito mamatay, na ayon kay Tatay Selmo, ay maisinulat daw ang lolo Tino niya sa isang buong papel na mga simbolo at kung ano-ano bago ito sinunog at inihalo sa isang basong tubig
saka pinainom sa tatay niya nang sa ganong paraan ay naipamana nito ang lakas niyang taglay sa nag-iisang apo niya. Ayaw kasi ng mabigat na responsibilidad ng tatay ni Tatay Selmo, kaya sa kanya na lang ito ipinamana. Maniwala man kayo o hindi, ay nung tinanggihan ng tatay ni Tatay Selmo ang karunungang ipapamana nito, ay naghintay pa umano si Lolo Tino ng halos 2 dekada upang maabot ni Tatay Selmo ang tamang edad para maipasa dito ang karunungang kaliwa. Bukod sa karunungang naipasa kay Tatay Selmo, ay naipamana rin ng Lolo Tino niya ang ilang mga gamit, at ang 2 sa pinakamalakas na gamit nito ay ang ahoy ng kamalasan na siyang may kakayahang magpakapit ng sumpa at matinding paghihirap o kamalasan sa taong gagawaran nito. Maaari din niyong kontrolin kung gaano itatagal ng kamalasang ipapataw niya. Ang ikalawa naman ay ang bertud nito ng demonyo na may kakayanang tumawag o humiram ng lakas mula sa isang demonyong alipin nito. May libretong itim din siyang iniingatan, kaya naman dito niya nakuha ang kakayahan sa pangungulam o pamamaltok, pagbabaon ng mga sumpa o lason at ang ibang kakaibang abilidad nito na magpasunod ng mga itim na engkanto, mga maligno o kahit na anong nilalang na espiritual na sumasamba sa mga demonyo ay nagagawa niyang mautusang magdulot o maminsala sa kanyang mga kaaway. Sa dami-rami na mga kakayahang meron si Tatay Selmo, ay isa sa pinakamapanganib nitong abilidad ay ang pagpapakapit ng usog na kung tawagin ay hiwit. Ayon kay Nato, na kapag tinamaan ka nito ay magsisimulang dumugo ang ilong ng taong yun. Sunod ang matinding pagsusuka hanggang sa maging dugo na ang isuka nito. Magsisimulang tumagas ang dugo ng biktimang yon sa lahat ng butas nito sa mukha, at ito ang magiging dahilan na kamatayan nito. Ngunit may isa pang bersyon ang Tatay Selmo niya. Sa oras na kapitan ka ng hiwit ay magsusuka ka ng lahat ng laman ng iyong tiyan at sunod-sunod ito hanggang sa maisuka na ng taong yon ang kanyang mga lamang loob, at ito na rin ang magiging dahilan ng pagkamatay nito. Madugo ngunit epektibo, kaya naman pinangingilagan itong makalaban ng kahit sinong antingero sa kanan, dahil marinig pa lang nito ang pangalang Selmong Salot ay nanginginig na ang mga tuhod ng kahit na sinong nakakakilala dito. Ayon pa sa kwento ni Nato, ay mabait naman na tao ang kanyang ama. Sa katunayan ay mahaba ang pasensya nito at marunong makisama sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pero ayaw lang nitong naagrabyado at minamaliit siya. Gaya ng minsan silang naimbitahan sa pag-aani ng palay sa kabilang bayan, sa mga kamag-anakan din nila ay may tinuruan ng leksyon ang Tatay Selmo niya dahil lamang sa pagsisinungaling at panglalamang sa kanya. Para sa kaalaman ng mga tagapakinig, ang gapasan sa palay ay walang bayad na pera dahil ang kabayaran sa iyong serbisyo ay sako din ng palay. Sa 4 na sako ng palay na iyong magagapas ay yung 5 ang mapupunta sa iyo at wala nang pakialam yung may-ari ng palayan kung anong gagawin mo doon, kung ibebenta mo ba o ipangkukonsumo. Dahil sa mga abilidad nitong si Tatay Selmo, ay mabilis siyang nakakagapas ng mahigit na 10 sako ng palay sa loob lamang ng 3 oras. Hindi naman nabago ito sa binata dahil alam niyang kakaiba talaga ang kanyang tatay at ang lakas na taglay nito. Katatapos lang kasi ni Nato sa 5 sako niya. Aba, Selmo! Magaling ka talaga basta't ganitong anihan. Ikaw ang inaasahan dahil sa bilis mo ng pagtatrabaho. Nako, Manang, sa dinami-rami na po ng mga nagapasan ko, ay sanay na ako at kabisado ko ng tamang kilos para makarami sa gawain. Ito nga po si Nato ay tila naninibago pa kahit na ilang beses na namin itong ginagawa. Sadyang makupad po talaga. Ay, siya nga Nato!
Ay huwag mong pakinggan ng iyong tatay dahil inaasar ka lang niya na eh. Iho, tulungan mo ako mamaya maisampag ginapas ko mamaya sa kalabaw ko Aba, oo naman Manong. Lahat kayo ay tutulungan namin ni tatay na may isaayos sa mga salansan ng palay. Huwag po kayong mag-alala. Habang masayang naggagapas ang mag-ama, ay may lumapit na grupo ng mga lalaki sa kanilang magkakasama. Aba, akalain mo't naririto pa itong si Selmo. Kumusta na, Selmong gahaman? Akalain mong nasa 4 o 5 sako pa lang ang mga kasama mo. Pati ang anak mo pang 10 ka na. Iba ka talaga manggahaman Ay, hindi pwede yan. Dahil kung may gahaman dito, tayo yun. Kaya pasensya ka na, Selmo. Kukuhain na muna namin itong 5 sako ng palay mo para naman makapantay mo sila at di ka maunang umuwi. Malulungkot ang anak mo kapag nauna kang umuwi, di ba, Totoy? Mga kasama, wala naman sa akin kung kukuhanin niyo yung palay na ginapas ko. Huwag niyo lang bastusin yung anak ko at ang ibang narirитong matatanda. Sige na, Gido. Kuhain niyo na yung 5 at umalis na kayo para hindi magkaroon ng problema dito. Abat, parang nagbabanta kang magkakaproblema dito Teka, ano nga bang kaya gawin ng isang payat at maliit na tulad mo sa aming baton at malalaki ang katawan? Sa puntong ito ay napakuyom ng kamao si Nato at plano niyang sugurin ang lalaking nagsasalita, ngunit dalian siyang inawat ng kanyang tatay Selmo upang hindi na mapalaki ang gulo na maaaring kasangkutan nila. Nahihiya din kasi si tatay Selmo sa kaanak nilang nagpagapas kung magkakaroon ng gulo doon at maaaring hindi na sila pagapasin sa mga susunod pa. Matapos na mapaliwanagan si Nato ng tatay niya, ay humupa rin ang bugso ng kanyang damdamin, kaya naman muli na lang siyang bumalik sa paggagapas ng palay. Isa-isa nang hinakot ng grupo nila Dinoy ang mga sako ng palay habang malungkot lang itong pinagmamasdan ng mga kasamahan nila. Tay, hindi ka ba kilala ng mga gagong yun? Bakit ka pumayag na ginaganon-ganon ka lang nila? Alam mo anak, ang pagkakakilanlan ko ay hindi dapat ipagyayabang dahil hindi ito katanggap-tanggap lalo na sa'yo. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman na ikaw, si Nato, ang anak ng pusakal na si Selbog Salot? Anong mararamdaman mo? Hindi ba't hiya ang lulukob sa'yo dahil sa reputasyon ko? Dahil sa punto ng kanyang tatay Selmo ay hindi siya nakasagot at muling nagpaupaya. Nang sumapit ang katanghaliang tapat habang nagpapahinga ang grupo nila, ay nakaramdam ng sakit ng tiyan itong si Nato, kaya naman nagpaalam siya sa kanyang tatay upang magbawas saglit. Nang makarating si Nato sa Casillas, ay agad niyang isinara ang pinto upang magbawas. Habang ginagawa niya ito, ay nakarinig siya ng mga boses ng lalaking nagtatawanan at panay ang kanilang kantsawan. Noong una ay hindi niya mabosesan ang mga yon, ngunit nang maulinigan niya na ang tungkol sa panglalamang ng mga ito sa kanilang grupo, ay dito na napagtanto ni Nato na ito ay ang mga nanalbahe sa kanila, ang grupo nila Dinoy. Abat akalain mong narito pala yung si Selmo, no? Taga-kabilang bayan pa yan. Nakidayo lang para makigapas dito. Oo nga kung tutuusin, halos lahat-lahat ng pagpapagapas ng palay, pinapatos doon para lamang may makuha. Nako, wag niyo na nga pinag-iisip ng taong yan. Ang sarap pala ng ganitong pamumuhay, no? Umaani ka kahit hindi ka nahihirapan. Dinoy, dapat kasi inubos lang natin ang sako ng palay ng grupo nila para wala na tayong problema. Oo nga, Noy. Sana sinamantala na natin ng pananakot sa kanila at pangbubrusko para marami tayong palay. Ano? Halika't balikan natin. Sigurado namang hindi papalag yun dahil kung magkagayon manghihiram talaga sila ng anak niya ng mukha sa kalabaw. Teka, sandali. Huwag na muna kayong gumawa ng aksyon. Hindi nyo ba naisip kung gaano kabilis magtrabaho ni Selmo? Halos 3 oras pa lang ang lumipas nakapuno na siya ng 10 sako ng palay. Hindi ba kayo nagtataka?
Tayo ngang malalaking tao, maglilimang oras na. Eh nakailang sako pa lang tayo. May isa kung anong demonyo ata yung si Selmo at kung bakit ganyan yan. Huwag kayong mag-alala dahil ang kuya ko pinakamagaling na albularyo dito sa bayan at wala pang sino man ang nakakatalo at nakagapi dito. Kung may dugong demonyo nga yung si Selmo ay paniguradong wala yung laban sa kuya ko. Tila narindi naman si Nato sa mga narinig niyang panlilibak sa ngalan ng kanyang tatay Selmo. Kaya naman umisip siya ng paraan kung paano makakaganti sa grupo nila ni Dinoy. Mula sa kasilyas na pinagdumihan niya ay gumapang siya ng dahan-dahan at dumaan sa pinto ng tahimik. Kaya naman nakalabas siya nang hindi napapansin ng kahit na sino sa apat na yon. Nang makita niya ang mga lalaking nagtatawanan, kinuha niya ang pagkakataon na ito upang makalipat ng pwesto at makapunta sa likod ng mga sako ng palay na nakasalansan sa isang kahang tatahakin ng kalabaw, pauwi sa bahay ng mga ito. Dahan-dahang lumapit dito si Nato at inikutan ng kalabaw na hahatak sa mga sako ng palay upang hindi ito mag-ingay na maaaring makatawag ng atensyon ng kung sino man sa grupo nila Dinoy. Dahil sa bugso ng damdamin ni Nato sa mga lalaking lumapastangan at nambastos sa kanila, ay isa-isa niyang nilaslas ang mga sako ng palay na patong-patong gamit ang matalas nitong kumpay na panggapas ng palay. Sinigurado ni Nato na laslas ang lahat ng mga sako ng palay na naroon para kapag lumakad na ang kalabaw nang humahatak doon ay hindi nila mamamalayan na paunti-unting tumatagas ang mga palay sa lupa at pagdating ng mga ito sa kani-kanilang mga bahay ay mauubos rin ang laman ng sako. Sa ganitong paraan ay para na ring nakabawi si Nato sa grupo nila Dinoy, kaya naman hindi niya maiwasang matawa. Nang matapos na ang mga lalaking yon, ay napagdesisyonan na nilang umalis at bago pa man dumating ang mga ito, ay nakabalik na uli si Nato sa loob ng kasilyas at lumabas doon na parang walang nangyari at bumalik na kasama nila Tatay Selmo. Nang sumunod na araw ay muling nakigapas silang mag-ama kasama ang ilang matatandang taga roon at masayang masaya ang mga itong nagkukwentuhan ng mga bagay tungkol sa kanilang bayan. Nang biglang dumating na naman ang grupo nila Dinoy at nagsimula na namang guluhin at takutin sila Tatay Selmo at ang kanyang mga kasama. Magandang umaga, Selmo! Ay, naririto na kami upang kuhain ang aming kaparte sa mga sako ng palay. Tutale, masipag ka naman at mabilis. Hindi naman na siguro masama ang 5 sako, hindi ba? Ay, kayang-kaya ni Selmo yan. Pati ng anak niya. Masisipag naman kasi sila at maasahan. Pero kung tumanggi sila, ay alam na nila ang kasasadlakan ng kanilang kapalaran. Siya nga pala, kung tutuusin doble dapat ang kukuhain namin ngayon dahil may tumarantado sa amin kahapon. May isang gagong taong bumutas ng sako ng mga palay. Matalinong gumawa nun dahil nilaslas niya ito sa bagay na hindi man lang makikita at mapapansin. Kaya nung makarating sa amin ubos na ang dala naming palay. May alam ka ba dito, Selmo? Dinoy, ako na nagbigay ng palay. Ako pang gaganyanin ninyo at pagbibintangan. May kung sa bagay, mahirap nga naman na magbintang ng walang basihan. Hoy, bata, akala mo siguro walang nakakita sa'yo, no? Manong, anong ibig niyo sabihin? Huwag ka nang magmaang-maangan pa dahil tatamaan kayong 2 tatay mo kung magkataon. Wala po akong alam sa sinasabi ninyo. Gumamit lang ako ng kasilas kahapon at hindi ko kayo nakitang nung dumami ako Siguruhin mo lang, Totoy. Alam kong malambot pa ang buto mo para sa babay sa amin. Baka dito ka pa madisgrasya. Mag-iingat ka. Sa likod ng isip ni Nato ay natatawa siya dahil gumana ang plano niya at naging epektibo ito. At gumaan ang loob niya matapos niyang gawin ito dahil alam niyang tama lamang ang nangyaring yon sa mga lalaki dahil wala silang karapatang pakinabangan ang bagay na hindi naman nila pinaghirapan.
Habang nakatitig naman si Tatay Selmo kay Nato, ay lumapit na ang grupo nila Dinoy sa sako ng palay na katatapos lang gapasin nilang mag-ama, at nung akbanan nilang bubuhatin ang mga ito, ay lumapit at hinarang sila ni Tatay Selmo. Dinoy, pakiusap. Huwag niyo na sanang kuhain ng mga sako ng palay ko. 5 buwang buntis na ang aking asawa at mahirapan na akong magagilap ng paggagapasan dahil papatapos na ang anihan ng mga palay. Kaya kung maaari ay 1 sako na lang ang kuhain ninyo. Ngunit tila bingi ang mga itong hindi tumugon. Tuloy-tuloy lang sila at isa-isang binuhat ang mga sako ng palay, saka pinasan sa kanilang mga likuran. Habang si Nato sa gilid ay nagkukuyumos na naman ang kanyang mga kamao, ay agad sinugod ang isa sa mga lalaking may pasang sako ng palay at natumba silang dalawa. Dahil doon ay mabilis na umaksyon si Tatay Selmo at inawat ang kanyang anak. Ngunit bago pa magkaawatan ay nasuntok na sa bunganga ng isa sa mga lalaki si Nato, dahilan upang dumugo ang gilid ng labi nito. Nang makita ito ni Tatay Selmo, ay tila nasiraan ito ng bait at mabagal na tumayo, saka mabagal na ang lakad patungo sa kanila habang titig na titig ang mga mata. Galawin niyo na ako, wag lang ang aking anak, at dahil sa kalapastanganan niyo sa amin, ay patitikman ko kayo kung bakit ako tinawag sa bayan namin na Selmong Salot. Nang lumabas ito sa bibig ni Tatay Selmo, ay nagsiatras ang mga matatandang naroon at kasama nila na tila ba takot na takot. Nagsitawanan naman ang mga kasamahan ni Dinoy. Ano ka mo? Selmong Salot? Hindi ba't Selmong Gahaman? Ayos ah. Di ba nata mo na kami? Kami pa tinakot mo, ulol! Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Ha? Kukulabin mo kami? Naku, hindi ubran sa kapatid ko albularyo sa kabilang baryo. Pupulbusin ka lang noon. Kaya maawa ka sa sarili mo, Selmo! Ganun ba? Kapatid mo ba si Andong? Ang sinasabing malakas na albularyo? Huwag kang mag-alala. Paniguradong hindi ka tutulungan doon ng mismong kapatid mo dahil kung gagawin niya yon. Isa-isang umatake ang mga kasamahan ni Dinoy upang saktan si Tatay Selmo. Ngunit ni isa sa mga pinakawalan nilang suntok ay hindi man lamang tumama dahil sa liksi at bilis ng pagkilos nitong tila ba nagsasayaw sa hangin. Sa halip na gumanti ito ng mga atake, ay tigi-isang tapik lamang ang natanggap ng 3 lalaki na labis nilang ikinagulat bago mabagal na naglakad papalayo sa kanila. Gulat man ang mga ito ay muli silang bumuelta ng suntok, ngunit natigilan si Dinoy nang biglang dumugo ang ilong nito. Hayop ka, Selmo! Anong ginagawa mo sa akin? Ginawa? Simpleng tapik lang yan, Dinoy. Huwag kang mag-alala. Ngunit mabigat ang kapalit. Binalak pang atakihin ni Teng at Gido si Tatay Selmo. Ngunit maging ang mga ito ay dumugo na rin ang ilong na kanilang ipinagtataka kung bakit. Matapos yun, ay magkakasamang umalis sila doon sa lugar. Dala ang mga sako ng palay na kanilang naani. Kinagabihan, habang natutulog si Tatay Selmo at ang pamilya niya, ay nakarinig sila ng mga malalakas na pagtawag mula sa labas. Mga panaghoy ito na para bang umiiyak, kaya nagulat ang Nanay Aida at nagmamadaling ginising si Tatay Selmo na agad rin namang bumangon sa higaan. Nang makalabas sila Tatay Selmo at Nanay Aida, ay sumilip naman ng palihim sa bintana itong si Nato upang alamin ang mga kaganapan. Sa labas ng bahay nila ay nagulat si Nato nang makita niya roon ang 4 na kalalakihan. Si Teng, Dinoy, Gido at ang isa pang lalaki na mukhang may edad sa kanila, ngunit hindi niya kilala at ngayon lang niya ito nakita. Galit na galit ito habang sinisigaw-sigawan si Gido. Oh, Andong, magandang gabi. Maaari bang malaman kung para saan ang pagparito niyo rito? Nanlaki ang mga mata ni Nato
habang palihim na nakadungaw sa bintana nang makita niyang nanikluhod ang lalaking mas nakakatanda sa mga kasama na narinig niyang tinawag na Andong ng kanyang tatay Selmo. Apo Selmo, ako po ay inyong masugid na tagasunod at tagahanga. Ang kapatid ko po ay nakagawa ng kalapastanganan sa inyo at alam ko pong walang paglalagyan ang kapangahasang ito. Nakikiusap po sana ako kung mapapatawad niyo siya at ang kanyang mga kasama. Andong, matagal na kitang kilala at kasangga. Alam ko yan, ngunit malaki ang kasalanan ng mga taong yan, hindi lamang sa akin, kundi maging sa mga kasamahan ko at sa aking anak. Pinagbigyan ko na sila noong una, ngunit tilabay hindi nila alam ang salitang respeto. Sasaluhin ko na muna sila, Apo Selmo. Nakikiusap po ako. Hindi ko po kaya ang hiwit na inilagay niyo sa kanila. Hindi na po sila makapagsalita dahil sa sumpang inilagay niyo. Nakikiusap ako, Apo. Pasensya ka na, Andong. Ngunit hindi ko na mababawi ang sumpang itinanim ko sa kanila dahil sa sukdulan na ang kanilang pang-aapi at panlalamang sa mga mahihina. Ngayon, kung patuloy mong susuwayin ang aking desisyon, ay wala na akong pagpipilian at alam mo na ang maaring mangyari, hindi ba? Agad na tumayo ang albularyong si Andong. Hatak-hatak ang mga kasama nito habang pinagsusuntok at pinagsisipa. Minumura niya ang mga ito dahil alam niya sa sarili niyang katapusan na ng kanyang kapatid at ng mga kaibigan nito. Nung gabing yon, ay umusal si Tatay Selmo ng isang orasyon at inilagak niya sa kanyang kamay at itinaas sa sinag ng buwan. Nang maya-maya ay may lumitaw na kung ano sa ibabaw ng isang puno ng santol sa tapat ng bahay nila. Nang subukang tingalain ito ni Nato, ay halos panawan siya ng hininga nang makita ang isang napakalaking itim na tikbalang. Lumapak ito sa tapat ng kanyang tatay Selmo at lumuhod na parabang naghihintay na utusan niya ito. Maya-maya pa ay may inusal ang tatay niya, ngunit sa hindi niya malamang lingwahe na tila ang tikbalang lamang ang nakakaintindi noon dahil panay ang tango nito sa kanila. Nang tumayo ang nilalang at humalinghing ng ubod ng lakas, ay kasabay nito ang pagkalaho niya sa kawalan at pumasok na sa loob ang kanyang tatay Selmo. Pawis na pawis si Nato dahil ito ang unang beses niyang makakita ng isang tikbalang, kaya naman halos hindi siya pinatulog ng pangitaing yon buong magdamag. 3 araw makalipas ang pangyayaring yon, habang naghahakot ng mga ginapas na palay si Nato, ay narinig niya ang 2 babaeng nag-uusap at lahat ng yon ay tungkol sa balitang misteryosong pagkamatay umano ng 3 kalalakihan na sila Dinoy, Teng at Gido. Ayon sa mga naririnig ni Nato, ay isinuka daw ng mga ito ang kani-kanilang lamang loob na siyang dahilan ng kanilang pagkamatay. Dito ay labis na nangilabot si Nato nang mapagtanto niyang ang sumpang yon ay kagagawan ng kanyang tatay Selmo. Kaya naman habang naglalakad silang mag-ama, ay hindi nito naiwasang magtanong sa tatay Selmo niya tungkol sa kung ano nga ba ang nangyari sa mga lalaking yon. Oo anak, pinatay ko sila ng naghihirap upang hindi na pamarisan pa ng iba at upang ipabatid sa kapatid ni Gido na hindi niya ako kayang labanan ng aral sa aral dahil pupulbusin ko siya ng pinong-pino. Ang pagkamatay po ba nila ay sanhi ng tikbalang na tinawag niyo, tay? Oo anak, nung gabing nagpunta sila dito ay kinarga ko sa kanila ang sumpa ng tikbalang na pulanggaw upang mapabilis ang hiwit na nakatarim sa kanila. Nanindig naman ang balahibo ni Nato nang marinig yon sa kanyang tatay, lalo na ang ekspresyon nitong tila hindi nagsisisi sa kanyang ginawang pagpatay sa grupo nila Dinoy. Noong araw na yon ay ito ang unang araw na nasaksihan ni Nato kung paano pumatay ang kanyang tatay Selmo, o mas nakilala sa bansag na Selbong Salot. 2 buwan makalipas ang insidenteng yon,
ay tila mabilis na nabura sa alaala ng mga tao ang misteryosong pagkamatay ng grupo nila Dinoy. Sinubukang mag-imbestiga ng mga pulis noon, ngunit wala din silang nakalap na impormasyon dahil walang nagsalita sa sinumang nakakakilala sa tunay na pagkatao ni Tatay Selmo, dahil alam nilang tama ang ginawa niyang pagpapataw ng sumpa sa kanila. Nang sumunod na buwan ay nasa 7 o 8 buwan na ang tiyan ng nanay ni Nato nang makaramdam sila ng mga kakaiba sa buong paligid, na para bang may mga matang nakatingin sa kanila kahit na wala naman silang nakikita kung sino. Nung una ay ang nanay Aida lang ni Nato ang nakakapansin at nakakaramdam, hanggang sa lumaon ay maging siya na rin. Sinubukan niyang sabihin ito sa kanyang Tatay Selmo na nooy naghahanap ng tanimang nangangailangan ng trabahador o di kaya'y magagapasan para lamang may maipanggastos sila sa bahay. Buong umaga wala si Tatay Selmo at ang 2 kapatid ni Nato na nag-aaral, kaya naman ito lang ang naiiwan sa kanyang nanay at umaagapay sa mga bagay na hindi na nito kayang gawin dahil hirap na ito sa pagbubuntis. Isang dapit hapon ay nagpaalam si Nato sa kanyang nanay Aida na mangunguha muna siya ng ilang pirasong panggatong at nang makapagluto na sila na makakain nilang pamilya kapag dumating na ang kanilang tatay. Kasama ang nakababatang kapatid ni Nato na si Nitoy ay kinuha nila ang lahat ng mga panggatong na kaya nilang buhatin, at nang makakuha na sila ng sapat ay doon na nila napagdesisyonan na bumalik na sa bahay dahil unti-unti nang dumidilim ang paligid. Dahil sa mas magaan ang dala ni Nitoy kay Nato ay pinauna na niya ito para masimulan na ng kapatid ang pagpapaapoy. Kaya naman nagtatakbo na ang kapatid papauwi sa kanila habang nakasunod naman si Nato. Habang tinatahak ni Nato ang daan papauwi ay tila ba may nararamdaman na naman siyang kakaiba sa paligid. Kaya naman nagmadali siya sa pagdalakad, at nung makalampas siya sa isang malaking puno ay dito na siya nakaramdam ng matinding takot nung makita niya ang mga kakaibang hayop na bigla ang nagtinginan sa kanyang kinatatayuan. Kakaiba ang mga hayop na yon dahil sa kung normal ang mga hayop na yon ay magtatakbuhan sana ang mga ito, nang sandaling nakita nila si Nato lalo't mga ligaw silang mga hayop. Isang kakaibang usa, musang, bayawak at baboy ramo ang naroon na labis na ipinagtataka kung bakit sabay-sabay itong nagkatinginan sa kanya. Dahil sa sobrang kabang naramdaman ay nagtatakbo papaikot si Nato habang yakap ang mga panggatong na kailangan nila sa bahay. Mabilis niyang narating ang bungad ng kanilang bahay at doon ay nakita niya ang kanyang Tatay Selmo na mukhang kararating pa lang. "Oh, anak, bakit tila takot na takot ka? Anong nangyari sa'yo?" "Tay, may nakita po kasi akong kakaibang hayop sa kakahuyan nung nanguha kami ni Nitoy ng mga panggatong." Yun ba mga yon ang sinasabi mo? Alam ko sa sarili kong hindi nagkataon lamang ang pagparito ng mga hayop na yon. Bagkus may kung anong puwersang nagtulak sa mga ito. Buti at hindi ka nila ginalaw. "Ginalaw? Ano pong ibig niyong sabihin, Tay?" "Ang mga hayop na nakita mo doon ay mga aswang." "Aswang?" "Oo, tama ka ng rinig, anak. Aswang ang mga yon. Ngunit hindi ko masabi kung papaano nila napasok ang ginawa kong bakod espiritual para sa ganitong pagkakataon. Alam ko sa sarili kong hindi paparito ang mga yan dahil lamang sa naamoy nila ang nanay mo. Malabong maamoy nila si Aida dahil ang itinanim kong pabakod dito ay kapaloob ang isang orasyong pangkubli ng amoy, at higit na mas malakas ito dahil ayaw ko magkaproblema ng tulad dito." "Tay, sino naman po ang tingin niyong may gawa nun? Yung nagpadala ng aswang dito sa atin?" "May hinala akong si Andong ang gumagawa nito. Ang kapatid na albularyo ni Gito, yung isa sa kinitilan ko ng buhay. Hindi rin basta-basta ang kapangyarihang taglay ng taong yon.
Dahil hindi mga ordinaryong aswang ang pinasugo niya dito sa atin, kundi grupo ng mga gabunang aswang. Sa puntong yun ay napalunok ng laway si Nato patapos niyang marinig ito mismo sa kanyang tatay na ang alaala para sa kaligtasan nilang mag-anak. Alam rin kasi ni Nato kung ano ang aswang na gabunan, kaya maging siya ay alam na nasa alanganing posisyon sila. Gayunpaman ay hindi man lamang kakikitaan ng kahit na anong takot itong tatay ni Nato, dahil pangiti-ngiti pa siya habang nagpapaliwanag sa anak na tila ba hindi seryoso sa mga nagaganap, ngunit ito ang maling akala ni Nato. Pasado 11:00 na ng gabi nang biglang maalimpungatan itong si Nato dahil sa maalinsangan ang hanging pumapasok sa loob ng kanilang bahay. Kaya naman nakaramdam siya ng hindi komportable at bumangon. Sa pagtayo niya ay napansin niyang wala sa higaan ng kanyang tatay Selmo. Kaya naman sinubukan niyang magpalinga-linga at hanapin ito kung saan. Ngunit wala doon ang kanyang tatay at minabuti niya munang lumabas ng bahay nila. Pagdungaw ni Nato ay doon niya rin nakita ang kanyang tatay Selmo sa labas at sa tapat ng isang batang puno ng kamyas na nasa labas lamang ng pinto ng kanilang bahay. Nang akma na niyang kakausapin ng kanyang tatay upang tanungin kung bakit naroon ito nang matigilan siya. Naririnig niya kasing nag-uusal ang tatay niya ng kung ano sa lengguwaheng hindi niya naintindihan. Kaya imbis na guluhin niya ito ay minarapat niya na lamang na manood sa ginagawa nito. Nang marinig niyang natapos ang pag-uusal ng tatay niya ay may kinuha itong 4 na kandilang kulay itim at isa-isa nitong itinirig ang mga yon sa lupa. Kung kanina ay mahabang usal ang naririnig niya sa kanyang tatay, ngayon ay 5 kataga na lang ang binabanggit niya, ngunit paulit-ulit nitong sinasabi ang mga yon ng pabilis ng pabilis. Nang biglang malusaw ang lahat ng kandilang itim na parabang naging tubig ito at lumubog sa lupa, dahilan upang kumunot ang noo ni Nato dahil wala siyang kaide-ideya kung ano ang ginagawa ng kanyang tatay Selmo. Maya-maya lamang ay biglang nakarinig siya ng malalakas na mga sigawan at iyakan na halos pumuno sa buong paligid sa madilim na gabi. Ayon kay Nato, para bang may mga sinasaktang hayop sa kung saan sa labas ng kanilang bakuran. Walang tigil ito, kaya naman nakakarinti sa kanyang tenga. Nang muling ibinalik ni Nato ang tingin niya sa kanyang tatay Selmo, ay laking gulat niya dahil tila naglaho na lang ito na parang bang bula. Halos hindi rin siya makapaniwala sa kanyang mga nasasaksihan dahil isang kisap mata lamang ang pagitan nito. Imposible namang tumakbo ang tatay Selmo niya dahil paniguradong maririnig niya ang mga yabag ng kanyang tatay. Biglang napukaw si Nato sa kanyang pag-iisip nang marinig niyang nagsiatungol na naman ang mga hayop sa loob ng kakahuyan. Ngunit sa pagkakataong ito'y mas malakas na ang kanilang mga atungal. Nagmamadaling lumabas ng pinto si Nato. Natatakot man sa mga atungal niyang naririnig ay matapang niyang sinuong ang loob ng kakahuyan kung saan niya naririnig ang mga atungal na mga nilalang at doon ay bumungad sa kanya ang kanyang tatay na may hawak na isang tungkod na tila ba matabang kawayan. Agad siyang nagtago sa mapunong bahagi ng gubat at nang iginala niya ang kanyang mga mata ay doon na niya nakita ang mga umaatungal na mga hayop na sama-sama. Akala niyo siguro palalampasin ko ang pang-aaswang niyo sa pamilya ko. Tandaan niyo na walang makakaalis sa lugar na ito ng buhay. At pag matapos ako sa inyo, ay isusunod ko yang si Andong na siyang nag-utos at nagpapasok sa inyo dito. Nanlaki naman ang mga mata ni Nato nang makita ang hayop na sinasabi ng kanyang tatay na mga aswang na gabunan ay isa-isang nagsitayuan at naging wangis tao na may maitim at makikintab na mga balat. Malalaki rin ang mga katawan ng mga ito at may kung anong mabahong amoy ang sumisingaw mula sa kanilang katawan. Nang walang ano-ano'y sinugod ng isang nilalang na may ulo ng isang usa si Tatay Selmo habang nakasunod dito ang kasama nitong aswang
na may wangis ng isang musang. Nakipagbuno sila sa tatay ni Nato, ngunit tila mga bata lamang silang iniilaga ni Tatay Selmo. Sinubukang pagkakalmutin ng aswang na musang si tatay, ngunit isang malakas na hataw ng tungkod ang inabot ng aswang na yon, dahilan upang tumalsik ito ng ilang metro at nagpagulong-gulong pa sa lupa. Kaya naman nung makita ito ng mga kasama ay sumugod na rin ang aswang na may wangis na bayawak at ang bagat na baboy ramo. Ilang beses silang nakipagpalitan ng atake at kahit na 3 na ang kalaban ni Tatay Selmo ay tila ba walang hirap niya itong sinasabayan at nagawa pa niyang maitsa ang bagat na aswang hanggang sa tumama ito sa malaking puno. Nang makita ni Tatay Selmo ang aswang na musang ay hinipan niya ito gamit ang isang sumpa ng kabalasan gamit ang ahoy nitong nakakwintas sa kanyang lieg. Nang tamaan ito ng sumpa ay bigla na lang lumiyab ang katawan nito. Saka itinarak ni Tatay Selmo ang tungkod niyang may matalimpalang bahagi sa pinakadulong ibaba. Agad rin naman ang pagkamatay ng nilalang habang patuloy na natutupok ang katawan nito. Yan na ba ang pinakamalakas yung ipapamala sa akin? Tandaan niyong pare-pareho lang tayong alagad ng dilim dito. Ngunit hindi niyo ba naramdamang mas mataas akong uri sa inyo? At kailanman, kahit gaano kayo karami, ay hindi kayo mananalo sa akin. Pakatandaan niyo yan. Sa puntong yun, ay mukhang tinablan ang mga gabunan sa pagkakapatay ng isa sa mga kasamahan nila at muli na naman silang sabay-sabay na sumugod. Nag-iisa si Tatay Selmo, ngunit wala silang laban sa kanya at sa halip ay yung 3 gabunan pa ang isinama dahil sa hindi nila inaasahan ang mga sumunod na naganap. Nahuli ni Tatay Selmo ang aswang na bayawak at walang pag-aalinlangan nitong dinukot ang puso ng aswang mula sa likuran na agad rin naman itong ikinamatay. Nang makita naman ni Nato na nasa likuran na ng ama niya ang isang aswang at nagtatangka itong sumalakay ng palihim, ay dito na siya sumigaw mula sa pinagtataguan niya. Agad na naalerto si Tatay Selmo noon at nagawa niyang mahuli ang aswang. Saka niya ito tinapos sa pamamagitan ng pagsakal at kinargahan ni Tatay Selmo ang kanyang kanang kamay at saka nito itinigal po sa gapunang kaharap. Mabilis na nabutas ang tiyan nito nang tamaan ng tigalpo ng Tatay Selmo ni Nato. Pagkaraang mapatay ng Tatay Selmo ang 4 na aswang, ay napansin ni Nato na ang nilalang ay nagbabago ng anyo at bumabalik sa pagiging isang tao. Nandilat naman ang mga mata ni Nato at pailing-iling itong hindi makapaniwala sa kanyang nakita dahil ang 3 patay na mga aswang ay ang 3 lalaking inakala nilang patay na. Doon ay nakahandusay sila Dinoy, Teng at Gido na mukhang tao na, ngunit ang katawan ay puro pang nilalang ng dilim. Tay, papaano po nangyari ito? Hindi po ba't patay na sila nung nakapitan sila ng hiwit mo? Oo anak, tama ka. Nung oras nakapitan sila ng aking sumpa, ay hindi na ito maalis pa kahit na anong gawin nila. Kahit na ako ay mahirapang kalasin yun. Pero kung hindi ako nagkakamali, ay mukhang humingi ng tulong sa ibang albularyong tagilid o antingerong kaliwa si Andong upang mailipat sa mga hayop ang aking sinumpang ginagawa. Ngunit hindi madali ito dahil kailangan mag-alay ng isang buhay ng tao para lamang maisakutuparan ang prosesong ito. Paano naman po sila naging mga gabunan? Hindi po ba't aabot ng ilang buwan o taon bago nila magawa ito? Tama ka dyan anak. Ngunit ang mga gabunang ito ay mga pasanib na lang at patay na ang katawan ng mga ito. Kumbagay, dito inilipat ng kasangga ni Andong ang mga kaluluwa ni Dinoy, Teng at Gido. Kaya nga lang, ay dahil hindi sila mga tunay na aswang, ay hindi nila alam kung papaano gumagana ang kapangyarihan ng mga ito. Dahil sa totoo lang, ay kung totoong mga gabunang aswang yung mga humarap sa akin, ay maaring may kalagyan ako. At kung hindi inaasahan ay maaari nila akong matalo. Nalaman ko lang na huwad silang gabunan nung pinakapitan ko sila ng sumpa
mula sa aking mga itim na kandila. Dito naramdaman ko ang espiritu nila Dinoy na naroon sa mga gabunan. Hindi man lahat ng abilidad ay nagagamit nila ng tama, ay kulang pa din dahil kung lakas lamang ang magiging basehan ng laban, ay hindi talaga sila mananalo sa akin. Tay, sino po yung pang-apat na miyembro nung natupok ng apoy? Ako man ay walang ideya kung sino sila at kung anong meron sa mga taong yon. Maaari din namang ito ang unang tagapangalaga nila dahil bagong lipat pa lang sila ng katawan. O di kaya'y kinakailangan lang nila ng makakasama. Paano mo naman po tutugusin si Andong, Tay? Grabing pasakit ang dinulot niyo sa atin. Hindi ka tanggap-tanggap. Alam mo anak, kahit na anong sabihin mo, ay kapatid ni Andong si Guido. Hindi naman siguro nito hayaan na ganoon na lang mangyari sa kapatid niya. Kaya sumubok sila ng itim na aral. Ngunit kahit na anong gawin nila, ay hindi nila kakayanin ng tunay kong lakas na minana ko pa sa lolo Tino mo. Mahinahong saad ng tatay Selmo niya habang naglalakad sila papauwi sa kanilang bahay. Naintindihan naman ni Nato ang lahat ng ipinapaliwanag sa kanya ng kanyang tatay Selmo kung paano nailipat ng kaluluwa ang grupo nila Dinoy sa katawan ng gabunang aswang. Nang sumunod na gabi, nang sumunod na araw, ay nakarinig ng mahihinang mga bulong itong si Nato. Kaya naman, nang iminulot niya ang kanyang mga mata, ay biglang napabangon siya dahil nakita niyang wala na naman ang tatay Selmo niya sa higaan. Kaya naman agad na lumabas si Nato ng kwarto upang hanapin ang ama niya. Nang marinig niya na tila ba may nag-uusap sa labas ng bahay, agad niyang pinuntahan yon kung sino ang nagsasalitang yon. Nang binuksan ni Nato ang pintuan ay bumungad sa kanyang harapan ang kanyang tatay Selmo na pawis na pawis. Napakadumi ng damit nitong puro putik at may bitbit siyang kulay itim na malaking ibon na hindi malaman ni Nato kung anong uri ito ng nilalang dahil ngayon pa lang niya ito nakita. Walang sabi-sabi ay nagmadali ang tatay Selmo niya sa pagpasok sa kanilang kwarto. Dahil sa kuryosidad ni Nato sa kung ano ang gagawin ng kanyang tatay sa ibon, ay bumuntot ito at pumasok rin sa kanilang kwarto. Nang sa pagpasok niya, nakita niya ang kanyang tatay Selmo na tila ba may hinahanap ito. Dinampot ng kanyang tatay Selmo ang isang bugkos ng tali at muling nagtungo sa labas ng kanilang bahay. Nang sundan ni Nato ang kanyang tatay sa labas, ay doon niya nakitang iginagapos nito ang hawak na itim na ibon na hindi naman pumapalag. Kinabitan din ito ng kanyang tatay ng isang kahoy na pinagbigkis at mistulang krus ang hugis. Nang matapos ang ginagawa ng kanyang ama, ay muli itong nag-usal ng mga orasyon at ilang beses na hinipan ang nilalang nang biglang lumabas dito ang sandabakbak na aninong kulay itim mula sa iba't ibang parte ng katawan ng ibon at nagpaikot-ikot sa ere sa labas ng kanilang bahay. Habang patuloy ng paglabas ng mga aninong itim, ay nanlaki naman ang mata ni Nato nang makita niya ang biglaang pagnipis ng katawan ng ibon dahil mula sa wangis nitong tila agila ay nanliit ito na halos kasing laki na lang ng isang kalapate hanggang nagtuloy-tuloy ang pagniliit nito at kalaunan naglaho na lang na parabang natunaw sa pinagtatalian nito hanggang sa nagsimula ng lumiyab ang krus na kahoy. Subalit kahit patay na ang ibon, ay naroon pa din sa ere ang mga itim na aninong nagpaikot-ikot na parabang may hinihintay na kung ano. Para itong kumpol ng usok dahil sa dami ng mga ito. Nato! Iabot mo sa akin ang garapong nariyan sa loob! Bilis! Utos ng kanyang ama na agad din namang sinunod ni Nato. Nang makuha ito ng kanyang tatay Selmo, ay 3 beses niyang inipan ito ng paulit-ulit bago itinapat ang bunganga ng garapon sa kumpol ng mga aninong itim at mabilis itong hinigop ng mga yon hanggang sa walang matira sa mga ito. Saka tinakpan ni tatay Selmo ang garapon, saka muling inusalan at inilibing ito sa lupa sa ilalim ng punong pinagtalian niya sa itim na ibon. Tay, ano pong nangyari?
Kanina ay may sinabi sa akin ng kasangga kong tikbalang at sinabi nitong may ibon daw na umaaligid sa ibabaw ng ating bubungan. Kaya naman bumangon ako at sinubukan ko itong hulihin. Nang mahuhuli ko ng ibon ay nag-anyong tao ito at ang taong ito ay walang iba kundi si Andong. Si Andong, Tay? Anong ginagawa niya po dito? Akala ko'y nagtatago ito. Marahil ay naramdaman niyang patay na ang kapatid niya at ang mga kasama nito. Kaya naman nagpunta siya rito upang siguraduhin kung tama ang mga kutob niya at hinala. Agad ko itong tinigal po ng mabilis hanggang sa bumagsak ito sa lupa sa anyo ng isang itim na ibon. Nilunod ko ang katawan nito ng itim na mahika negra hanggang sa mismong ang katawan niya ay sumuko at malusaw na parang minatamis sa gitna ng mainit na apoy na dahan-dahang naging likido. Muling pinaalala ni Tatay Selmo na huwag gagalawin ng sino man sa kanila ang garapon kung saan niya ikinulong ang mga espiritu ng kamatayan, dahil ayon mismo sa kanya ay oras na madampian ka ng mga itim na espiritu o aninong mga yon ay tiyak ang iyong kamatayan. Habang nakaupo silang mag-ama ay isang nakakagulat na sigaw ang pinakawalan ni Nitoy at galit na itong nagsisigaw. Agad na pasugod si Nato at ang kanyang tatay at direktang pumasok sa loob nang makita nila ang kanilang ina na wala ng buhay at tuyot na tuyot ang katawan. Napatakbo naman si Tatay Selmo at Nato nang makita nila ang sinapit ng kanilang buntis na ina. Walang paglagyan ang lungkot nila dahil sa naganap. Ayon naman sa pagpapaliwanag ni Tatay Selmo ay mukhang hindi siya ang pakay ni Andong, dahil ang tunay nitong pakay ay ang kanyang mag-inang buntis at ginamit lamang nito ang pagkakahuli niya na maaaring hindi inaasahan ni Andong na madadakip siya ni Tatay Selmo. Ngunit bago pa siya madagip ay napawalan na pala nito ang sumpa na ikinamatay ni Nanay Aida. Habang inililibing ang katawan ni Nanay Aida ay kasabay na ipinalibing ni Tatay Selmo ang lahat ng gamit niyang may kinalaman sa espiritual, maging ang minanang gamit nito mula sa kanyang lolo Tino. Maging ang kanyang mga anak ay pinagbawalan niya ng kahit na anong aral basta't may kinalaman sa espiritual na paniniwala. Binitawan niya rin ang lahat ng mga gamit, sumpang orasyon, mga alaga at mga alipores niya sa pangakong hindi na siya muling gagamit ng itim na kapangyarihang hiram lamang mula sa kadiliman at muling niyakap ang pagbabago sa sarili. Wakas.